Kilalanin ang pagkatao ni Bea Bores at paano siya sumikat sa showbiz. Netizens, pinuri ang pagiging strong ni Bea Bores matapos isinapubliko ang kanyang pregnancy. Alamin ang istorya ng kanyang buhay. Opisyal na kinumpirma ni Bea Bores ang kanyang pregnancy ngayon. Proud siyang inanunsyo ang pagiging ina niya sa kanyang mga taga-suporta. Ibinahagi niya ito sa kanyang vlog nitong araw ng Martes kung saan ipinasilip niya ang kaganapan matapos opisyal na malaman na buntis siya. At kasama naman ang kanyang mga malalapit na kaibigan na nasilayan ang mga reaksyon sa masayang balita. Marami naman sa mga netizens ang ikinabahala ang anunsyo ng kanyang pregnancy. Dahil sa pagkakaalam ng karamihan ay bata pa nga si Bea Bores para maging isang ina. Sa ngayon ay 22 years old na nga si Bea. Tumipensa naman ang mga avid fans ni Bea at ipinagtanggol ito laban na sa puna ng karamihan tungkol na sa kanyang pregnancy. Giit nila na walang masama dahil kaya naman niyang buhayin ang kanyang anak. Isa lamang si Bea Bores sa mga kilalang vloggers ng kanyang henerasyon. Hindi rin naging madali ang buhay niya sa kabila pa man ng karangyaan. Bago pa man sumikat sa mundo ng vlogging si Bea, pinasok niya rin noon ang pag-aartista. Noong 2018, napabilang siya sa mga cast ng tinutukang teleserye Ang Kadenang Ginto kung saan nakasama niya si Andrea Brillantes, Danica Untinco at Criza Taa. Nakalaunay naging close friends niya at tinawag ang kanilang grupo bilang ABCD Girls. Matapos ang pag-arte niya noong 2018, iniwan niya muna ang pag-arte upang pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Inilahad niya noon na kung mabibigyan siya ng pagkakataong makabalik sa pag-arte, ay tatanggapin niya ito. Ngunit kailangang tapusin niya muna ang kanyang pag-aaral ng kolehiyo sa kursong Interdisciplinary Studies sa Ateneo de Manila University in Quezon City. Sa kabila pa man ng pansamantalang pagtigil niya sa showbiz, mas lalong nakilala pa si Bea sa online world at kumonekta online sa mga netizens. Sa pamamagitan na ng pagbahagi ng kanyang lifestyle sa publiko, habang nag-aaral ay nag-focus rin siya sa paggawa ng mga vlogs sa kanyang pahayag noon. Kaya ako pinili mas mag-focus sa content creation kasi mas nakakonekta talaga ako with people. Ang saya-saya kasi whenever they approach me. Mas naging makahulugan pa umano sa kanya ang content creation dahil may na-inspired umano siya lalo na sa mga kababaihan. May nag-approach sa akin one time na mom kasi usually yung audience ko talaga young women. But then, may isang mommy na lumapit sa akin and then she was like, "Oh my gosh, you know what? You give me so much joy. Like, nanay na ako pero natutuwa akong panoorin ka. Kaya I really love what I'm doing." Hindi naman siya nahirapang ibalanse ang pag-aaral at paggawa ng mga vlogs dahil nasisiyahan umano siya sa kanyang ginagawa. I think kaya ako siya nababalanse sa studies ko because I love what I'm doing. I also love being a student. Sa murang edad pa lamang ni Bea ay handa na siyang harapin ang kritisismo sa online world. Git niya na ang dami na niyang pinagdaanang masasakit sa buhay. But most of the time, ang dami ko na pinagdaanan sa life. Like you can't hurt me anymore. I've already experienced the worst. People calling me ugly or saying mean things to me without even knowing me. It really doesn't affect me that much anymore. Bukas na ikinuwento noon ni Bea ang pagiging ulila niya sa kanyang mga magulang, na isa sa malaking dagok niya sa buhay. Emosyonal na ibinahagi niya noon ang estado ng kanilang pamilya. Noong 2018 at 2019 ay na-diagnose ng bipolar depression ang kanyang namayapang ina. Noong nabubuhay pa lamang ang kanyang mga magulang ay namulat na sila sa away pamilya. Laging may away, laging may kulang, lagi silang wala. Nang maulila sila ng kanyang kapatid na lalaki sa kanilang mga magulang ay lumaki na sila sa poder ng kanilang grandparents. Maagang lumisan man ang kanilang mga magulang ay financially stable pa rin silang magkapatid dahil nasa pamanang iniwan ng kanilang mga magulang. Naging palaisipan naman sa mga netizens kung paano napanatili ni Bea ang kanyang sosyal na lifestyle sa kabila pa man na ulila na siya.
Naging curious din siya kung bakit ganito na lamang ang katanungan ng karamihan sa kanyang buhay, sa kanyang reaksyon noon. You know what? I'm curious kasi I've been getting a lot of comments na ganito, hindi ko siya gets. Isn't it like normal na mapag-iwanan ng mga mana? Kasi ever since bata kami, parang sinasabi na ng dad ko na we got this for you. Inilahad niya rin na mas malaki pa umano ang trust fund ng kanyang kuya kaysa sa kanya. Yan si Jacob, madaming trust fund yan. Mas marami pa yung condos kaysa sa akin. I'm surprised because you all think na wala akong parents, wala na akong pera. Hindi ba common yun sa Pilipinas na mapag-iwanan ng mga mana? Hindi ba? I don't know. Pinabulaanan naman niya ang kumakalat na espekulasyon noon tungkol na sa pagkakaroon niya ng sugar daddy. Dahil marami nga ang hindi naniniwala sa manang iniwan ng kanilang mga magulang. Naging diskusyon naman noon ang binitawang pahayag niya tungkol na sa usaping pamana. Giit ng mga netizens na hindi nga normal sa Pilipinas at sa maraming Pinoy ang mag-iwan ng mana sa kanilang mga anak. Dahil sa kahirapan, mas ginagawang trust at retirement fund pa umano ang mga anak. Ipinagkibit-balikat naman niya ang tungkol dito. Depensa naman ng kanyang mga taga-suporta na may mas kaya na nga siya ngayon lalo na't kumikita na siya ng sariling pera. Ngayon, bagong journey na naman ang kinakaharap niya sa pagiging isang official mommy. Inamin niya na hindi niya ganito ini-imagine ang pagbubuntis niya ngunit proud siya na kinaya niya. Sa kanyang pahayag, "And I'm sorry, because I also want to say sorry to myself because this isn't how I imagined doing this. I'm just so proud of myself because kaya ko, kinakaya ko, and I love that." Ipinangako naman niya sa sarili at mga taga-suporta na magiging isang mabuting ina siya sa kanyang baby at masaya siya ngayon na nasa normal state ang kanyang anak. Dahil dito, pinusuan ng karamihan ang pagiging strong ni Bea na isiwalat ang tungkol sa kanyang bagong journey. Hindi naman sila makapaghintay na masilayan at maging bahagi ng kanyang mga vlogs ang kanyang baby. Bago pa man opisyal na inanunsyo ni Bea ang tungkol sa kanyang pregnancy, 2 linggo na itong pinag-usapan. Wala naman siyang pangalang binanggit tungkol na sa pagkatao ng ama ng kanyang baby. Kung matatandaan ang huling nakarelasyon niya ay si Mariah Mada, na isang sales vice president ng Iship Logipack Incorporated. Diretsahang sinabi naman ni Bea na ayaw niyang makipag-co-parent sa kahit sino man, maliban na lamang kay Andrea Brillantes, na siyang itinuturing niyang pamilya. Saksi nga si Andrea sa personal na buhay ni Bea bilang malapit na kaibigan at sobrang emosyonal nang malaman niya ang pagbubuntis nito. Itinuturing na daddy ng baby naman ni Bea ang aktres. Anong masasabi niyo sa pagkatao ni Bea Bores at ang pagsikat niya sa showbiz? Just comment below.